So, subleasing. So, ano tong subleasing? Ito yung pagre-rent ng property sa isang third party for the time being. So, kumbaga, kasi ang usual na pag-upa o yung list is between the owner and then yung tenant. Yung lumapit mismo nagkaroon ng negotiation with the owner. Pero pag sinabi mong sublist, meron pang meron pang isang umuupa. Kumbaga, third party, meron pang kabilang partido na umuupa. Diba? So, may third party na involved. Pero ito daw kailangan nakalagay doon sa contract na may subleasing na mangyari. Hindi ito pwedeng basta-basta i-sublease hanggat hindi na pag-uusapan ng tama. So, yan yung natutunan natin sa real estate, no? Kasi minsan, lalo na dito sa Pilipinas, halos karamihan ng negosyo rito, upahan ng pwesto. So, doon sa may-ari ng property o nung establishment, yung mismong lugar, kailangan maging maingat siya kasi baka yung kausap niya, meron pa palang kausap na iba yun na yun yung directly rumirenta. So, kailangan mag-ingat ka ganyan. So, yung importanteng nalalaman natin yan na mas maganda po pwedeng meron basta nakaspecify sa contract at saka kilala ng may-ari yung iba pang umuupa, yung third party na involved. So, yun yung nabasa natin. Advantage din naman kasi maraming umuupa pero yung legalities, yun ang mahirap. So, yun lang po.